Shalom, shalom mga kapatid, shalom. Isang mapayapang araw ng Biyernes, isang ligtas na Biyernes. Nawa, pagpalain nawa at samahan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan ay binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon at pinagninilayan. Binabati natin yung mga kapwa nating Katoliko na from time to time ay sumisilip, dumadaan, or nakikinig sa atin. Maging yung mga separated brethren natin na paminsan-minsan dumadaan at nakikinig din at nakikisalamuha sa atin. Nawa, gabayan tayo at patubayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas tayo, bigyan niya tayo ng malusog na pangatawan. Iligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at mga malulubhang karamdaman. At pagpalain, tugunin niya ang ating mga panalangin. At pagpalain niya rin tayo sa ating gagawin sa araw na ito. And the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 16, verses 24 to 28. Glory to you, Lord. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct. Amen. I say to you, there are some standing here will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang title dito sa Bible na meron ako is The Conditions of Discipleship, or ang mga pamantayan or ng pagiging disipulo. Pag sinabing disipulo, mga kapatid, is technically ang kanyang kahulugan is a learner or natututo. Parang ikaw yung estudyante at ang Panginoong Kristo ay ang guro or rabbi. Ay po, Father Eric, si paring Katoliko, si Father Jason pala. Si paring Eric kasi dati, kasi di pa Father, naalala mo si paring Eric, yung komedyante na pare. Okay, so ang sinasabi dito, mga kapatid, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. So, pag sinabing deny is itakwil, or yung isantabi mo yung ganang sa iyong kagustuhan, and then ipagpalit mo sa kagustuhan ng Panginoon. That is one of denial. Halimbawa, example, linggo. Magsisimba ka ng supposed to be ng alas 6 ng umaga. Antok na antok ka pa, masarap matulog. Yet, you set aside, or you are denying your self-comfort kapalit nung sakripisyo na kailangan mong bumangon at magsimba. Diba? So, kung may haliligo ka, magigising ka alas 6. Pag sinabing alas 6, ibig sabihin, at least dapat mga alas 5 or 4:50, gising ka na kasi magkakape, maliligo, magtututbrush. So,
So, dapat mga ganun. So, you are denying something from yourself and then for the sake yung sa Panginoon, para sa Panginoon, gawain ng Panginoon. So, yun yung isang example ng denial. Yung i-deny mo yung para sa'yo yung matutulog ka sana, pero inuna mo yung Panginoon. Katulad din sa amin, minsan palagi ko ring in-example. Sa amin kasi kapag umulan ng paglinggo, makikita mo agad yung babaha yung kalsada, yung mga daanan. And then, pero for the sake na magsisimba ka, you are denying the comfort of yourself para lang makapagsimba, tatawirin mo yung baha, maranasan mo yung discomfort ng ulan, na para makasimba ka. That is one way of, I think, na parang konkretong paraan to deny ourselves. So, sa pagsunod sa Panginoon ay hindi totoo na kapag sabi ng iba, kasi meron mga tao, may mga kapatid tayo na mga prosperity gospel preacher, na kapag sumunod ka sa Panginoon ay hindi ka makakaranas ng problema. Hi Pat, good morning. Good morning. Hindi ka makakaranas ng problema. Pero dito ang linaw ko mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon na sa pagsunod natin sa Kanya, we need to deny ourselves and take up His cross. Take up our cross and follow Him. So kung pag-usapan natin ang cross is, at titingnan natin ang ating Panginoon Kristo nung pinasan niya ang Kanyang cross, literally, ay hindi na madali sapagkat yun ay mabigat at pagod na siya. So pag sinabing cross, it is not only meant salvation, but it is also meant of suffering. Kasi prior naipako ang Panginoong Kristo that causes our salvation is naghirap muna siya nadalhin yung kanyang cross papuntang Kalbaryo, mga kapatid. So, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay do not expect a bed of roses. Ang bed of roses natin ay sinasabi ng banal na kasulatan kapag magkaroon na tayo ng katagumpayan sa daigdig na ito. Pag dumating na mapunta na tayo sa kaharian ng langit. Kaya nga may sinasabi sa Romans chapter 8 verse 16 na sinasabi, ito, punta natin na Romans chapter 8 verse 16. Ibig sabihin, ang pinaka tunay na kaligayahan natin, ang tunay na comfort natin, pagdating ng araw na tayo ay makapiling na natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Sabi rito sa Romans chapter 8 verse 18 pala mga kapatid, sabi rito, I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. See? So yung kalulatian, yung joy forevermore natin, yung fullness of joy natin is not dito sa lupa, mga kapatid. As a matter of fact, ito nga sinabi ng Panginoon na sa ating pagsunod sa Kanya, we need to take up our cross. Kaya nga meron dito sinasabi na sa James chapter 1, James chapter 1 verse 12, sabi dito, Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he was been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. Okay? Crown of life. Yung putong ng buhay, the life with God.
Okay? So, blessed is the man who perseveres in temptation. For when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him. So yun, mga kapatid. Nasa ating pagsunod sa Panginoong Kristo, kinukontra natin yung tinuturo ng mga separated brethren natin, ng mga prosperity gospel, na kung sumunod daw tayo sa Panginoong Kristo, we will not suffer. We will not experience ng kahirapan. Hindi po totoo kasi mismo ang Panginoon Kristo na nagsabi, if you want to follow the Lord, you need to take off your cross and follow Him. So, hindi natin pwede titingnan na ang cross is only a symbol of salvation but also a suffering. Kasi prior yung salvation, nagsuffer muna ang Panginoon Kristo. He carried it out. Di ba sa John 16:33, sinasabi din doon ng Panginoon, dito sa daigdig ay meron kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang daigdig, ang sanlibutan. So, andito pa tayo sa daigdig. We are still struggling, mga kapatid. Kaya, sino ba yung santo na yun na isang santo na kaya sabi niya sa Panginoon, so kaya Lord, dami kang yung mga kaibigan mo kumukonti yung kaibigan sapagkat ano ba yun? Sinabi siya Okay. Dito sa John 16:33, sabi niya, I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have trouble, but take courage. I have conquered the world. Dito sa sanlibutan ay meron tayong mga kapigatian. We're still in the world, mga kapatid. We are still in the process. Di ba? We are still in purification status. Parang ito na rin yung pinaka-umpisa ng purgatorio natin. Sabi dito sa 1 Peter, mga kapatid, may sinabi dito si San Pedro. So, ibig sabihin, ito mga kapatid. So, even the very disciples themselves, mga kapatid, sila mismo, nung sumunod sila sa Panginoon, hindi sila nakaranas hindi nakaranas sila yung buhay nila is just a bed of roses. Kasi ang pinaka-bed of roses natin, kung mai-reveal na sa atin yung glory na para sa atin, yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 18. Okay, sabi rito sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. In this you rejoice, okay. Pero basahin mo natin yung 5. Who by the power of God are safeguarded through faith to a salvation that is ready to be revealed in the final time. Okay. So narinig din natin to sa gospel actually ngayon. In this, you rejoice, though now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. You see? So, para tayong ginto as we continuously living in this world, we are under purification katulad ng isang ginto. Kaya kung babasahin natin doon sa Matthew chapter 24, yung mga eschatological things na diniscuss ng ating Panginoong Kristo, makikita natin doon na sinabi ng Panginoon na maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Tatalikdan nila ang kanilang pananampalataya.
Yun yung nakalagay doon sa Matthew 24, mga kapatid. Kasi, grabe yung mga darating na mga pagsubok. Kaya nga, bilin-bilin ng Panginoon para man mangyari. Take up your cross. Huwag nating bitawan yung ating cross. Diba? Ang Panginoon sa Kristo, nadaba siya. Yet, He never left behind the cross. Diba, mga kapatid? Kaya nga yung sufferings natin ngayon, yung pagpapasa natin ng cross sa ating pagsunod sa Panginoon sa Kristo, hindi madali kasi, di ba? You need to walk opposite sa lakad ng sanlibutan. Di ba? Mag-ano ka, yung hindi mo susundan kung ano yung daloy ng daigdig. Di ba? Napakadali, di ba sa atin? Napakadali ang magpakasama, pero ang magpakabuti mahirap, mga kapatid, di ba? At yan yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1 to 2 na as we continue to be in this world, andun yung tukso. Kaya binilinan tayo doon ni San Pablo, binilinan tayo sa Bible sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Offer yourselves as a living sacrifice, pleasing to the Lord. Then, ang sabi doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Ang hirap nun, mga kapatid. Di ba? So talaga, we need to take up the cross talaga sa pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Okay? We need to take up our cross and follow Him. As a matter of fact, meron pa doon, kahit doon pa lang sa Old Testament, sa Deuterocanonical books na Ecclesiastico, yung Sirach sa English, mga kapatid. Dito sa Sirach sa English, actually, kung ang Bible mo is Protestant Bible, ay hindi mo ito makikita. Okay? Kasi tinanggal ng mga Protestante itong 7 aklat. Hindi tayo nagdagdag, sila yung nagbawas. Sapagkat bago pa man dumating ang mga Protestante nating mga kapatid, may Biblia na. At ang Biblia ay binuo ng 73 books. And then nung dumating ang mga Protestante, tinanggal nila itong aklat ng Sirach, kasama sa tinanggal nila, 7 po yung tinanggal nila. Hindi tayo nagdagdag, ha? Okay? No. Sabi dito sa Sirach chapter 2, mga kapatid, ha? Ang sabi rito. Sa Tagalog, basahin na sa Tagalog, mga kapatid. Sirach chapter 2. Ecclesiastico sa Tagalog, Sirach, or ayan yung pangalan niya. Sabi rito, sa Ecclesiastico chapter 2, mga kapatid. Sabi rito, anak ko, kung nais mo maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka sa Kanya, maging tapat ka at magpakatatag. Okay? Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. You see?
So, kung gusto daw natin maglingkod sa Panginoon, humanda tayo sa mga pagsubok. So, may mga sufferings, may mga trials, may mga temptations, may mga tukso. Di ba? So, we need to endure, we need to suffer itong mga pagsubok na ito. Pasalin natin ang ating cross at sumunod sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. And then yung sinabi ng Panginoon na, di ba, ang hirap nun, na kapag iligtas mo yung sarili mo, ay mawawalan ka nito. Kumbaga sa parang self-security, yung ginagawa mo, yung self-security. But if you loses your life for the sake of God, you will have it. Hindi dapat self-security ang gagawin natin, kundi yung security na nasa Panginoon, yun yung panghawakan natin, mga kapatid. And then doon sa dito sa tingnan natin yung mga kapatid, ito Matthew chapter 16 sabi niya ito, for the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct. Okay? Ibig sabihin na bilang mga Kristiyano ay hindi tayo isang tamad na Kristiyano, mga kapatid. Gagantihan tayo ng Panginoon ayon daw sa ating conduct, sa ating gawi. Kaya nga kung itong verse na ito'y sumasalungat sa sinasabi ng mga separated brethren natin na ilang grupo, especially yung mga Baptist, na once saved, always saved. Kasi kapag titingnan natin yung mga patungkol sa panahon ng judgment, ay wala kang mabanggit na yung mga sumasampalataya sa akin lamang, yung mga sumampalataya sa akin. Pagdating sa Judgment Day ay wala nang pananagutan. So itong verse na ito, Matthew chapter 16 verse 27, is kumukontra doon sa sinasabing once saved, always saved. Kaya kung babasahin natin yung Matthew 25, yan, palagi ko rin inuulit-ulit. Sa Matthew 25, 31 to 46, mga kapatid, on the Judgment Day, ay mananagot tayo sa mga bagay na dapat nating gawin at sa mga bagay na hindi natin gawin na nagawa natin. Yan, basahin yung alinaw niyan, mga kapatid, Matthew 25, 31 to 46. At maging dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na sa pagdating ng Panginoon Jesucristo, hukuman tayo ayon sa ating mga ginawa. Hindi dahilan sa ating pagsampalataya. Mabuti man o masama. Di ba? Then kung babasahin din natin doon sa Matthew 25, yung other parables doon, na ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, pananagutin niya tayo sa mga bagay na pinagkatiwala natin. So kung hindi natin ginawa yung mga bagay na dapat natin gawin, pananagutan natin yun sa Panginoon, mga kapatid. Kahit dito sa Revelation, sa Book of Revelation, mga kapatid, sa judgment. Okay? Okay. Okay.
Okay. Dito sa Revelation chapter 21, sabi rito, sa verse 7, sabi niya, ito ang kakamtan ng magtatagumpay. You see yung term? Take note the term, ha? Magtatagumpay. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. You see, magtatagumpay. Ibig sabihin, meron talagang struggle sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga mapagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. So you see? So tandaan natin yung term na magtatagumpay. Kasi ibig sabihin, kasi sa ating pagsunod sa Panginoon, we need to hurdle everything that is in front of us, mga kapatid. See? So yun yung ano natin, mga kapatid, na sa ating pagsunod sa Panginoon sa Kristo is not a bed of roses. The promised bed of roses, the promise of joy forevermore is pag na-reveal na sa atin yung ating magiging kalagayan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. But as for now, sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, sinasabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa Kanya ay kinakailangang pasanin niya, kunin niya, pasanin niya ang cross at sumunod sa Panginoong Jesucristo. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and isang pinagpalang araw ng Biyernes, ligtas ang Biyernes sa ating lahat, ligtas na tayo ng Panginoon sa mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, maging normal nawa ng ating mga blood sugar, mga cholesterol, mga uric acid natin, ligtas tayo ng Panginoon sa kidney failure o sa anumang mga sakit na beyond our control at sa mga bagay beyond our control. Ligtas naman tayo ng Panginoon sa mga disgrasya o sa anumang evil intentions ng mga tao na nag-iisip na masama sa atin. In Jesus' name, may God bless us safe and sound sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay at ari-arian. Maraming salamat sa 184 likes. Yung iba flood likes dyan. Diyan yung mga nag-tap ng screen. Maging yung hindi man nag-tap ng screen, yet andyan sila na sumusuporta sa atin. So that is by now, mga kapatid. May God bless us. Amen.